Amen. So yun. So I hope our hearts are ready now for to listen the Word of God. Amen? Ayan. So tawagan po natin ang speaker po natin sa gabi na ito. Ang aming pong teacher sa Types and Typologies, Sir Jun Martial. Amen. Maraming salamat po, Pastor, sa privilege at sa tiwala po. At ito po ay kagalakan din po namin na makapag-encourage po ng mga kapwa manggagawa. Amen. At alam po natin ang layunin ng Scepter College, study to be a workman. Amen. Hindi po tayo mag-aaral para makipagdebate. Amen. Kundi para masalo po tayo maglingkod po sa Panginoon. 30 minutes na po. Tayo po tumayong lahat. Buksan po natin ang ating mga Bible sa 2 Timothy. Amen? Hindi po natin pagsasawaan ang verse na to. Amen? 2 Timothy chapter 2. In verse 15. Basahin po natin yung hanggang po doon sa verse 18. Verse 19. 14 to 19. 2 Timothy chapter 2 verses 14 to 19. Nandiyan na po kayo? Say amen. Okay, basahin po natin sabay-sabay. Ready? Read. Of these things, put them in remembrance, charging them before the Lord, that they strive not about words to no profit, but to the subverting of the hearers. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. But shun profane and vain babblings, for they will increase unto more ungodliness, and their word will eat as doth a canker, of whom is Hymenaeus and Philetus, who concerning the truth have erred, saying that the resurrection is past already, and overthrow the faith of some. Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are his, and let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Let's pray. Dakilang Diyos na mga pangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon. Unang-una po sa lahat, sa kaligtasang pinagkaloob niyo po sa amin, at kami, Panginoon, nilagay niyo po sa tamang simbahan. Salamat, Panginoon, binigyan niyo po kami ng man of God, na kung saan, Panginoon, kami po ay hinubog ng inyong pong salita sa pamagitan ng kanyang pangangaral ng inyong pong salita. Ang dalangin din po namin kami, Panginoon, ay magamit po ninyo upang kami rin naman po ay makapagturo din po ng inyong pong salita para po sa inyong kaluwalhatian. Ganun din o Diyos, ang mga mananampalataya ay mahubog din po sa inyong pong salita at sila po ay makapaglingkod. At ngayong gabi o Diyos, gamitin niyo po ako, wala po akong magagawa kung hindi niyo po ako gagamitin. Kaya nga po, humingi po ako ng wisdom galing po sa inyo. Pagpalain niyo po ang salita niyo po naming binasa at maunawaan po namin ang mga bagay pong ito upang kami, Panginoon, ay mas lalo pang maging masigasig sa paglilingkod po sa inyo, sa paggawa po namin sa inyo pong gawain. Patawad po sa aming mga pagkukulang at pagkakasala po sa iyo. Mga Panginoon, sa aming mga puso ay meron po kaming maling motibo sa aming pag-aaral na ito sa Scepter College ay itama niyo po, Panginoon, at ipakita niyo po sa amin ang kahalagahan at ang puso at ang vision niyo po through our pastor kung bakit niyo po kami nagtatag kayo, Panginoon, ng Scepter College para po kami ay makapag-aral. Ang lahat po dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po umupo. Maraming salamat po sa inyo pong pagtayo. So alam po natin na ang Book of Timothy, ito po ay sulat ni Apostle Paul to encourage Timothy or to instruct Timothy, kasi si Timothy ay iwanan ni Apostle Paul at si Timothy ay magpapastor. Amen? So, ibig sabihin, ito po ay patungkol sa paglilingkod ni Timoteo sa Panginoon. Amen? Sa kanya, sa pagmiminister ni Timothy. And makita natin dito na merong mga problema. Nandito yung mga against sa Christianity, si Hymenaeus at si Philetus.
Sino pong mag-aanak po ngayon? Ano to? Pwede. Pangalan? Ayan mga against, no? Against kay Apostle Paul, sa mga apostol, sa Christianity. Na ayaw, sinisira nila yung pananampalataya natin na ang Panginoong Kristo ay babalik or sabi dyan, verse 18, sabi dyan, 19, nevertheless, verse 18, who concerning the truth have heard saying that the resurrection is past already. Yung resurrection, yung muling pagkabuhay ay tapos na, no? And overthrow the faith of some. So, ibig sabihin, sila talaga ay against sa ating mga katuruan, sa katuruan ng salita ng Diyos. Amen, sa katotohanan na isang araw ang Panginoong kung ang Panginoong Kristo ay namatay, inilibing at nabuhay na magmuli, tayo din namang mga mananampalataya someday, amen, one day pagdating ng Panginoon at tayo ay patay na, ay tayo ay mamubuhay na muli, tayo ang unang mamimit ng Panginoon, amen. Pero sabi nitong mga kalaban ng salita ng Diyos, na sila, sabi nga dito, erred from the truth, ay tapos na, wala na. So, pinahihina yung pananampalataya ng mga mananampalataya. So, ito yung marahil kahaharapin ni Timothy sa sa gawain ng Diyos na ipagkakatiwala sa kanya. And now, sabi ni Apostle Paul, study to show thyself approved unto God. Si Timothy, mga kapatid, ay maliwanag po yan na siya ay nasa gawa, ito ay iwanan sa gawain, pero ini-encourage pa lalo siya ni Apostle Paul na mas lalo ka pang gumawa, lalo ka pang maglingkod. Sa kabila ng mga false teachers, sa kabila ng mga against sa pananampalataya natin, against sa tinuturo natin, ang gawin mo, sige, study, diligently, study, to show thyself para sa Panginoon. And continue to work. Patuloy maglingkod, gumawa sa gawain ng Panginoon. Hayaan mo sila. Patuloy ka lang doon sa ginagawa. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So ito yung problema dito, false teachers, no, in early church. Ganon din naman, kahit sa panahon po natin ngayon, ay may mga false teachers, may mga kunwari sila ay matatalino, kasi nga, isa yan sa mga tactic ni Satanas eh. Diba? Doon pa lang sa Genesis chapter 3, kay Eva, diba? Sabi dyan, magiging matalino ka. Pag kinain mo yan. Amen? So kaya ngayon, marami talaga, nagpapatalinuhan sila, kaya uhukayin nila ng uhukayin ng salita ng Diyos, hanggang sa lumabas yung burak, yun yung authority, yung lumabas sa kanilang pag-aaral na yun. Yung King James Bible, wala na. Amen? Pero sabi nito, sige, study diligently, diyan ka lang sa salita ng Diyos, and patuloy ka sa iyong ginagawa. Hayaan mo yung mga false teachers, amen, church leaders na kung saan sila ay responsible para i-keep yung mga tao or turuan ng tama yung mga tao, ngunit ay mali yung kanilang tinuturo, so ikaw ay naandyan para ikaw ngayon yung mag-guard doon sa mga nasasakupan mo. Doon, para sila ay malayo doon sa maling gawi. Sabi sa verse 16, but shall profane and vain babblings, for they will increase unto more ungodliness. Hayaan mo yun, huwag mong patulan yung mga yun, kasi dadaling ka lang yan sa mga ungodly works. Okay? Dadaling ka yan sa ungodliness. Patuloy ka lang doon sa ministry. Okay. So yun yung problema, kapatid. So Paul tells Timothy to warn God's people at wag silang makikinig doon sa mga maling mga tagapagturo. Amen. At hindi mahaluan ng kung anumang katuruan yung kanilang mga tinanggap. Kaya ngayon din yung encouragement ni Apostle Paul kay Timothy, no? Na makinig, continue sa iyong mga natutunan, at kung kanino ka nakikinig, kung kanino ka nagpapaturo, at kung sino ay nagtuturo sa iyo. So Timothy was to command the people in the presence of God na wag makipag-argue doon sa mga taong yan, wag silang makipag-entertain sa kanila. Kaya bawat isa sa atin talaga ay pinakamaganda, wag tayo makikinig doon sa mga, minsan gusto natin may mga question and answer.
Hanap tayo sa television, hanap tayo sa TV, hanap tayo mas magaling. Oh. Sa mission, mayroon pa rin ganyan, pero naway mabago, amen. Sabi, si Timothy ay nandito upang siya ay kina-charge the Apostle Paul, in-encourage na i-guard yung mga tao, turuan yung mga tao, so mag-stick doon sa ministry, sa gawain ng Diyos, at hayaan, itigil, huwag makipag-entertain, huwag makipag-debate, amen. Ano sa mga against kay Hymenaeus at Philetus. Hindi naman masamang pangalanan natin dito mga kapatid yung mga dapat huwag natin pakinggan. Katulad ni Apostle Paul, amen, pinangalanan niya talaga. Amen? Kaya wala akong masama ang pinapangalanan ng ating pastor kung sino yung dapat hindi natin pinapakinggan, lalo na sa mga telebisyon. Amen? Wala akong masama doon. Yun ay dahil duty ng man of God, duty ng ating leader na i-guard tayo sa mga maling katuruan, sa mga makasisira sa ating gawain. Kasi nga, pag nasira yung ating doktrina, mawawala ka sa gawain ng Diyos. Ang purpose ng Diyos, kaya nga tayo pinag-aaral ng salita ng Diyos to be a workman. Remember, in 2 Timothy chapter 3 in verse 16, ano sabi ng Bible, mga kapatid? 2 Timothy 3:16, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. O sa mga gawain, hindi sa pakikipagpatalinuhan, pakipagdebatehan. Amen? Kundi para tayo ay mas lalong maging effective sa gawain ng Diyos. Kaya hindi mo pwedeng nag-aaral tayo sa Scepter College, pero tayo yung absent sa church, tayo yung absent sa activity sa church, tayo yung walang involvement sa simbahan, tayo yung wala doon, hindi tayo nagsusupport sa mga activity ng simbahan, ay malaking problema. Kung nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, naalala ko po noon, nasa Bible College po kami, si pastor po ang siya po ang ating pastor, amen? Hindi po ating driver. Siya po ang ating pastor, amen? Na pinagdadrive po kami, so driver nga, no? Naalala ko po noon, sabi ni pastor sa amin, kung yung pag-aaral na yan ay maglalayo sa inyo, sa gawain ng Diyos. Nasabi mo, kasi po may assignment po, kasi po meron po kami assignment sa fornicative pronunciation. Meron kami assignment sa ganito, sa Pentateuch, kay Sir Richie, kaya hindi mo na ako mag-soul winning, hindi ako magba-Bible study. Kung hindi ka magagamit sa gawain na yan, iwanan mo yung pag-aaral na yan. Amen? Bilang mga mananampalataya, kaya nga tayo pinag-aaral, kaya nagtatag ng Scepter College para tayo po ay mas lalo maging epektibo sa gawain ng Diyos, mga kapatid. Amen? So, salamat sa Panginoon na meron Scepter College, salamat sa Panginoon na meron vision ng ating pastor, yan ay para tayo ay makapaglingkod sa Panginoon sa totoo lang. Oh? Kasi kung tayo ay pinag-aaral sa Scepter College, ay hindi po yan para paglingkuran ang kung sino man. Amen? Kundi para paglingkuran natin ang ating Panginoon. Study to show thyself approved unto God. So, si Timothy, mga kapatid, actually, ay may advantage na si Timothy, sapagkat si Timothy, mga kapatid, mula pa bata, siya po ay aral na ng salita ng Diyos. Kaya matindi ito, mga kapatid. Si Timothy ay, kung titingnan natin, mga kapatid, sa 2 Timothy chapter 1, sa chapter 1 ay sa verse 5, sabi dyan, when I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois and thy mother Eunice, and I am persuaded that in thee also. So, si Timothy ay aral na ng salita ng Diyos sa kanyang lola pa lang, sa kanyang nanay. At ngayon naman, he was discipled by Paul, at siya ay naglilingkod kasama ni Paul doon sa ministry for years. Amen? So, ibig sabihin, wala nang ibang encouragement si Apostle Paul kay Timothy na sinasabi dito sa 2 Timothy chapter 2, ay kundi para maging epektibo o magpatuloy pa sa gawain ng Diyos.
O sa ministry. So alam natin kung ano yung purpose ng Panginoon. Bakit ka iniligtas? Bakit ang Panginoon tinipon yung mga ligtas at binautismuhan ng baptist? Amen? Huwag pong mawawala yan. Amen? Oh, we are baptized by a Baptist preacher at yan ay nagkatipon at yan ay tinawag na simbahan ng Panginoon. Amen? At ang simbahan ay kinumisyon. So, ang utos ng Diyos sa simbahan is to go. Amen? Soul winning. And to baptize. And to disciple. So, ibig sabihin, ito yung encouragement ni Apostle Paul dito kay Timothy. Huwag kang titigil to go. Mag-soul winning. Preach the gospel. To baptize. Huwag kang titigil. Hayaan mo sila. Ano yung mga sinasabi, ano mga paliwanag nila, ano paano nila hinukay, natapos na yung resurrection. Hayaan mo sila. Go. Baptize, disciple them. Disciple. Matatanda na sila. Disciple. Amen. Sa ating mga mission, may mga mas matatanda pa po sa atin. Amen. Pero sabi ng Panginoon, disciple them. Amen. Turuan sila, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, pangako ng Panginoon, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Study. So, may salita ng Diyos si Timothy. Pagkatapos ngayon, ini-encourage pa rin siya ni Apostle Paul to study. Mag-aral pa. Study diligently. Study to show thyself approved unto God. Hindi para tayo ma-approve ng men. Kasi alam niyo po kung bakit natin pinapansin yung ibang mga nangangaral dyan na parang gusto mong may patunayan sa kanila. Wala naman na tayong dapat patunayan sa kanila. Amen? Alam na natin the truth. Alam na natin yung salita ng Diyos, yung truth. Amen? Alam na natin. Dahil may nagtuturo sa atin din. Amen? At meron tayong King James Bible. So wala tayong dapat patunayan sa kanila. Kung meron man tayong patutunayan sa Panginoon. Sa Diyos. Ngayon, paano natin patutunayan sa Panginoon? Kung paano natin i-apply ang salita ng Diyos ay tinuturo sa atin at pinag-aaralan natin. Amen? Kaya nga sabi ng Panginoon, without faith, it is impossible to please Him. So faith comes from the Word of God. And the Bible says, be doers of the Word and not the hearers only. Because faith without works is dead. So kaya nais ng Diyos, sige, aral ka ng salita ng Diyos para sa paglilingkod mo sa Panginoon. So, kailangan mag-aral ni Timothy. Kaya sabi nila, study the Word of God. A workman, study to show thyself approved to God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the Word of truth. Kaya kung hindi tayo magpapatuloy mga kapatid sa pag-aaral ng salita ng Diyos, si Timothy bata pa siya ng mga panahon ng mga kapatid. Alam ni Apostle Paul, lalo na pag bata ka pa, mahirap kang mag-stand sa iyong pananampalataya. Ang mga bata, minsan di ba, parang kulang lang sa paligo, kaya nag-full time. Parang kulang lang sa paligo. Minsan naman, nasubrahan. Pag mga bata pa, pero kapag nauyo-uyo lang saglit ng sanlibutan, andun na. Kaya sabi ni Apostle Paul, study. Amen? Tapos sabihin mag-quit, tapos babalik, sabihin binibiro ko lang ang Diablo. Naprank ko yung Diablo. Ay, natuluyan ka ng Diablo. Sa Diablo ko pa makikipaglaro, hustler yun. Mandaraya nga yun eh. Amen? Tingnan mo kay Eva. Kung ano yung sinabi ng Panginoon, yun yung kina-challenge ng Diablo. Ang sabi ng Panginoon, pag ginawa mo yan, ay mamamatay. Abay, china-challenge ng Diablo kung ano yung totoo, kung ano yung truth, yun yung china-challenge ng Diablo. Diba? Ang sabi ng Biblia, pagpapalahin ka pag ikaw ay naglingkod sa Panginoon. Pero sabi sa ng Diablo, hindi, magtrabaho ka, magpagal ka doon sa labas, sa secular, tapos yung trabaho mo, balikan mo, punta ka pa dyan sa simbahan, wala ka namang mapapala dyan. Yun, kinukontra ng Diablo, kapatid, kung ano yung katotohanan. Lagi nagtatandaan, the gifts and calling of God are without repentance. Amen? So alam ni Apostle Paul, nagkikilita ni Apostle Paul, kasi nangyari kay Apostle Paul eh.
na talagang naglalaban yung spiritual niya tsaka yung kanyang flesh. Amen? Nangyari kay Apostle Paul na yung mga gusto niyang gawin para sa Panginoon ay hindi nagagawa, kundi yung ayaw niyang gawin, yun yung kanya nagagawa. Kaya ito ngayon, talagang in-instruct niya si Timothy, "Study, mag-aaral ka maigi. Mag-aaral ka ng salita ng Diyos, sapagkat kung hindi, you would not be able to stand firm sa iyong pananampalataya." Amen? Hindi mo mamimaintain yung sound doctrine. Hindi mo mamimaintain yung sound teaching. Kaya, winawarningan ni Apostle Paul si Timothy to pay attention to himself and to his teaching. Palagi mong titingnan, babalikan mo palagi ang tinuro sa atin ni Pastor. Di ba? Diba? Pag nandun ka na, doon sa mission, babalikan mo pa rin, ano ba yung mga tinuro sa amin? Paano ba ito gagawin? Ay, ganun din sinabi ni Apostle Paul, pay attention. Continue sa iyong mga natutunan at kung sino yung nagtuturo sa iyo. Kasi yung nagtuturo sa iyo, pinagpipray ka rin yan. Pinagpipray ka yan. In fact, umaasa yan. Kaya kung sino talaga yung mga sanay na sa mga paasa, pastor. Umaasa po yan, mga kapatid. Amen? Lagi nating tatandaan, mga kapatid. Kaya tayo tinuturuan. Sapagkat umaasa na isang araw, ikaw ay magagamit ng Panginoon. Kaya nag-i-invest sila sa atin, mga kapatid. Naririnig natin yung mga testimony. Yung mga pastor nag-invest sa mga Bible student. Yung church nag-invest, ginagastusan. Yung estudyante, tapos mga teacher, walang sweldo, investment na rin yun. Amen? Para lang makapaglingkod sa Panginoon, tapos mag-quit pa. Parang wala talaga natutunan. Amen? Sige, isipin na lang natin. Sabihin na natin, hindi po ito kumbaga na lang, ganito. Isipin mo na lang, yung mga nagpagal sa'yo, nagturo, nagpagod. Sige, sabihin mo na natin, wala ka talaga natutunan. Doon sa mga tinuro. Tingnan mo lang, pag-pray nila nung hindi tayo matuto. Pero imposible namang hindi ka matututo, amen? Pero kung banal na espiritu Pero tingnan mo na lang yun. Nagpapagal sila, turuan tayo, tiyagain tayo. Nakakala ko lang tayo. Para kami nasa bubble gang, mga kapatid. Perfect, di ba? Tanda natin yun, di ba? Parang sino nakapanood ako ng bubble gang? Diba? Meron parang mga estudyante yan doon, tapos may nagtuturo. Parang gano'n lang kami dati, no? Pero salamat sa Panginoon, may nagtiyaga. Amen? Sige, tingnan mo na lang muna yun. Amen? Pero ako'y nakatitiyak, hindi tayo tinuturuan ng kung ano. Amen? Kundi para mas lalo tayo matuto at para makapaglingkod sa Panginoon. At pag hindi ka pa rin talaga natuto niyan, hanggang ngayon, matuto pa rin. It's either talagang ginagawa mo na lang ng rason para hindi ka makapaglingkod sa Panginoon. O dalawa lang yan. Kasi pag wala pang kaunawaan, diba? Ibig sabihin, baka wala pang banal na espiritu. Hindi ko alam. O kaya naman, masaya ka sa kasalanan. Di ba? Without understanding is sin. Okay na sa'yo, namukha kang kabayo. Huwag ba lang magkaunawa? No? O kaya, tumatakbo ka sa tungkulin na inatang sa'yo ng Panginoon. Lagi nating tatandaan, kahit hindi ka man Scepter College student, ikaw ay Kristiyano, ikaw ay anak ng Diyos, we are commanded to go, preach the gospel, baptize them, disciple them. Lalo na ngayon, ikaw ay estudyante pa. Talagang sobrang advantage na tayo, mga kapatid. Parang si Timothy din. Tinuruan na ng mga magulang, ng lola. Pagkatapos din-disciple pa ni Apostle Paul. Ngayon, iiwanan na siya ni Apostle Paul. Kaya minsan, huwag tayo magtataka, no? Hindi po sa wala silang tiwala sa atin. Kundi siyempre, ang diablo nakapalibot sa atin. Kaya nagsasabi, mag-aral-aral ka nga. Kahit nag-aral ka na,
Oh, kami sinasabihan pa rin naman kami ganyan. Mag-aral-aral nga kayo. Oh, graduate na pero mag-aral-aral pa rin. Oh, di ba? Bakit? Kasi nga, mahirap na sa sanlibutan. Maraming nakaabang para sirain tayo katulad ngayon Menus tsaka ni Pilatus. Mamaya maniwala ka pa. Oh. Oh, para ma-maintain yung sound teaching, study. Pagkatapos pagka-graduate mo, ano yun, tapos na? Di ba? Kaya nga pagtuturuin ka rin dito, para ma-remind ka ulit. Tapos pag nagturo ka na, pag-outreaching ka na. Ano, kaya Chody? Ha? At Chidoro, di ba? Chody. Ay, Doro. Doro. Doroy. Ang bihira. Are you cool, Doroy? Amen. Oh. Pay attention mga kapatid, no, sa ating pag-aaral, and then na tayo rin ay magtuturo, tingnan natin maigi yung tinuturo natin. Tingnan niyo po in 1 Timothy chapter 4 and verse 16. Sabi ng Bible, take heed unto thyself and unto the doctrine. Continue in them, for in doing this, kaya kapag tayo ay nag-aral talaga, kinakailangan gawin mo yun. Amen? Hindi lang siya knowledge, hindi lang siya head knowledge. Kasi sayang talaga. Parang kapag sa mga nag-aral din, di ba? Pag may kilala tayong nag-aral sa secular, di ba? Oh, di ba? Di ba graduate ka ng nurse? Ba't nagsisigaw ka ng balot? Balot? Parang malaking panghihinayang, ano? Parang iba yung iba. Parang nag-aral ka sa pulpito ng pastor mo, pero iba naman yung sinusunod mo. Di ba? Pag mag-aaral ka doon sa television, di ka naman pinagpipray nun. Sino yung mga mahilig pa dito makinig doon sa mga kay Eli Ligaw? Doon sa mga nasa television, mga inspired, mga, ang tawag doon, yung preacher na mga nang-i-inspire, ano yun? Inspirational speaker. O, sino mo mga nakikinig pa dyan, tapos talagang naano ka pa, natatouch ka pa. Pero yung pastor mo, sigaw na ng sigaw, labas na yung litid, gumamit mo ka pa rin. Kapatid, parang, amen? Tapos doon, pag nakikinig ka sa television, hindi ka naman pinagpipray nun eh. Hindi ka naman pinagpipray nun. Hindi ka tinuturuan nun talaga. Amen? At least sa Reverend na ito, nakakasama niyo yung mga yun. Amen. So yun ay, ang purpose doon para makinig tayo, para tayo ay may gagawin. Hindi mo yung ipang session mo yun, isi-share ko nga ito, kasi may narinig ako, kasi daw ito daw ganito, session ko nga sa kanya itong Reverend na ito. Hindi yung pang-debate, kapatid. Yun ay para meron tayong gawin sa ating buhay, pananampalataya. Ma-remind tayo sa ating panawagan, sa ating dapat ginagawa bilang mga Kristiyano. Because all Scripture is the breath of God. Amen? It is profitable for teaching, no? For doctrine, for reproof, for correction, para tayo matrain, para tayo ay matuto, para tayo ay gagawin natin yung pinagagawa ng Panginoon. It is exactly what we need in order to be equipped for every good work na nais ng Diyos sa atin. Na sabi doon that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Amen? Bakit tayo nahihiya sa ating paglilingkod, sa ating ginagawa? Bakit mo kinakahiya yung ginagawa mo? Kasi hindi mo alam yung katotohanan niya. Amen? Bakit ka nahihiya mag-share ng gospel? Ay, hindi mo alam yung katotohanan niyan eh. Kaya sabi, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed. Amen? Bakit ka nahihiyang makipagkatukan dyan sa bahay? Bakit tayo nahihiya? Kasi hindi mo alam yung katotohanan patungkol sa ginagawa mo. Amen? Kaya una, tingnan natin maigi, ano ba yung katotohanan patungkol dyan? No? The truth.
And then, do. No? Gawin po natin mga kapatid, huwag kang mahihiya kasi alam mo yan ay kalooban ng Diyos. Yan ang pinagagawa sa atin ng Panginoon mga kapatid. Amen? Kaya nga, bilang ikaw ay, bilang tayo ay nasa paaralan ng salita ng Diyos, and we are encouraged to serve God more, hindi lamang yon, sabi doon, to rightly dividing the word of truth. Oh? Rightly dividing the word of truth. Kasi nga, o pwede kang magkaroon ng private interpretation. Hindi rightly dividing the church. Amen? Hindi, kasi kalimutan niyo yun, yung mga kanilang mga rightly dividing the word of truth doon na makikipagtalastasan ng salita. Ay, hindi, dispensation niya ng panahon niya ng ganito. Sabi ng Bible, all is scripture. Hindi yan para sa hintil. Yan ay para sa Hudyo. Yan ay para sa... Hindi, all is scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction. Amen? Para tayo ay patuloy makapaglingkod ng tama. Amen? So, ano ibig sabihin yan? Rightly dividing the word of truth. O, tingnan mo na lang, kapag tayo ay, kapag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, tama? Bakit mo gagawin yan? Kasi, alam mo, ito ang sabi ng salita ng Diyos dyan. Palaging doon sa gagawin natin para sa Panginoon. Anong sabi dyan ng Panginoon? Parang kapag may reprimand din sa atin, pag tayo ay pinagagalitan o tayo ay tinuturuan or nasususpinde or ano tawag doon, yun nga, nire-reprimand nga. Di ba? Ano bang kapatid ang sabi dyan ng Bible? Amen? Eh kung ang man of God ay hindi marunong rightly divide the word of truth. O hindi marunong, kung hindi alam kung paano gagamitin ang salita ng Diyos, o ano mangyayari sa atin? Amen? O pag hindi mo alam ang katotohanan ng soul winning, kung minsan gusto lang natin, mabilisan na lang. No? Hindi, sabi ng Bible, tanggapin mo lang sa Jesus. Ayos na yun. Kaya lang, sabi ng Panginoon, confess with thy mouth and believe in thy heart. Sabi ng Bible, for with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made. Eh, ginawa ng Panginoon yun eh. Amen? Galing sa puso, and with mouth confession is made unto salvation. Eh, ibig sabihin, kaya natin ginagawa yan kasi ito ang sabi ng Panginoon. Bakit natin practice to? Kasi ito ang sabi ng Panginoon. Bakit ka nagpapantalon, hindi ka nagpapalda? Sir Ivan, hindi na kasya. Hindi! Eh kasi sabi ng Panginoon ito. Amen? Mga babae, alam natin, nasa salita ng Diyos, rightly dividing the word of truth. Bakit mo gagawin yan, Timothy? Sa iyong pamumuna, sa iyong pagmi-minister, dapat matutunan mo na yan ginagawa mo, tiyakin mo, yan ay sabi ng Panginoon. Yan ay nasa salita ng Diyos. So, study diligently. So, ito ang dahilan kaya tayo nag-aaral, mga kapatid, to be a workman. Para kanino? Para sa ating Panginoon. Totoo, meron talagang mga hindrances, meron talagang mga gustong sumira sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya, get into the Word. Pagkatapos, apply doon sa iyong ginagawa para sa Panginoon. Hindi sa kanila, hindi ka mag-aaral para sa kanila, para meron kang ibato sa kanila. Hindi, mag-aaral ka kasi paano mo gagawin ito, hingi ka ng wisdom sa Panginoon. Yun ang lagi yung instruction eh. No? Holding forth the word of life. Amen? Sabi ng Bible. Kaya, bilang mga mananampalataya, we must be thankful na meron po tayong ganitong institution. Amen? May Settler College. At salamat sa Panginoon na meron man of God na may vision para tayo po ay para malalo pa, magamit pa tayo ng Panginoon. Hindi kasi basta-basta rin yung pag ikaw ay dinala doon sa lugar na yon, pagkatapos ikaw ay gagamitin doon ng Panginoon, pagkatapos magtatai ka doon. Kanino galing yan? Ay, ano yan? Galing kay Pastor Arnold yan, ha? Kanino ibabato kay Pastor? Tama? Bukod
Bukod doon, sabihin, ayun yung mga anak ng Diyos nadamay pa yung pangalan ng Panginoon. Tama? Kaya salamat sa Panginoon na may eskwelahan, tinuturuan po tayo ng salita ng Diyos. Kaya dapat magpasalamat po tayo na merong Scepter College. Study to show thyself approved unto God. Hindi para maging showy tayo sa mga tao, maging magaling tayo sa harapan ng tao, at may ipagtalastasan ka rin sa kanila kasi gusto mong ma-approve, ma-approvehan ka nila. Magaling mo itong batang to, itong taong to. Hindi. To be approved of God. Amen? Kasi alam ng Panginoon kung saan mo gagamitin yung mga pinag-aaralan mo. Gagamitin mo yan doon sa kung saan, kung ano yung pinagagawa sa iyo ng Panginoon. At salamat sa Panginoon, yun din yung dala-dala namin sa misyon. Yung tinuro sa amin. Oh. Amen. Yung dadalhin ni sa Usamis, yun din yun, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Salamat sa ating pastor. Salamat sa mga teachers. Amen, na nag-invest. Kaya din po kami ngayon ay nakapagtuturo. Amen? At yun pa rin, tinan mo, magpapakahirap ka pa ba? Hindi naman sa pagiging tamad, mga kapatid. Kundi magpapakahirap ka pa ba lang maglalim lang, maghanap. Meron na nga naituro sa atin. Sabi ko nga, please, pakiset naman po yung Sunday school natin dyan. Di ba? Papakahirap pa tayo. Kung mamaya, ano pang mahukay mo? Tapos ka. Di ba? Salamat sa Panginoon. No, kaya pag-pray po talaga natin, umaba pa ang buhay ni Pastor. Amen? Tamad talaga kayo. Salamat po sa mga katuruan. Salamat po sa effort ng ating man of God at sa eskwelahang ito. At nawa, suportahan po natin ang eskwelahang ito. Amen? At mag-encourage pa tayo ng mga mag-aaral pa. Sabi nga nung doon sa aming Church Perpetuity, kung lahat lamang ng miyembro ng simbahan ay estudyante ng Church Perpetuity, ng Church Polity. Amen? Siguro kahit paano, medyo mababawas-bawasan naman siguro yung mga lumalaban sa pastor. Okay, makita mo na lang kung yun pala. So kahit ito yan, kaya alam yung pala kalooban ng Diyos. Ganyan pala yung government ng simbahan. At malalaman mo yun ay kalooban ng Panginoon. Kung lahat lamang ng mga miyembro nag-aaral doon. Amen? Kung lahat lamang ng mga frontliners nag-aaral. Amen? Sa Scepter College, ibig sabihin, alam niya kung pag kinakanta niya yung The Church Must Stand. Minsan alam lang yung tono, tsaka yung harmony. Pero hindi alam ang doktrina. Kung nag-aaral lamang lahat ng mga frontliners sa Scepter College, tama? Di ma-appreciate niyang inaawit niyang when we all get to heaven. Di ba? Ma-appreciate mo doon sa langit. Di ba? Pag-aaral ng heaven tsaka ng hell. Amen? Kaya nga, prayer ko talaga mga kapatid ay mga frontliners talaga ay mag-aral ng salita sa Scepter College. May preaching naman. Ayaw mo pa, ang dami. May preaching na, meron pang Scepter College. Amen? Bira. Pero patalastas po. Galing nung kumanta ng Sunday. Okay. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon na tayo po inuturuan. Wala po kami dito mga kapatid kung hindi rin po kami naturuan ng salita ng Diyos. Kung wala po nagtiyaga, walang nag-invest, wala po kami ngayon dito. And again, I pray na mas lalo po mahalin natin ang Scepter College, mag-invest po tayo, at higit sa lahat, encourage natin yung mga kapatiran na mag-aral pa sa Scepter College ng salita ng Diyos. Walang ibang hangad, kundi upang marami ang maglingkod sa Panginoon. Matuto pang maglingkod at mahalin ang gawain ng Panginoon. Tayo po'y tuming lahat, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa inyo pong salita, Panginoon, ay pinagalob po sa amin na may kiling devotion upang kami, Panginoon, maunawaan po namin, O Diyos, ang hangarin ng aming pastor. Higit sa lahat, Panginoon, ang inyo pong kalooban na kami ay mag-aral po ng inyong salita upang kami, Panginoon, ay maging epektibo, Panginoon, sa inyong gawain.
Lalo higit, O Diyos, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa na hindi pa nakakilala sa iyo at sa ikababago ng kanilang buhay, Panginoon, at sila'y madala sa simbahan na iyong itinatag at sila rin po ay maging parte, Panginoon, ng Great Commission. Hiling ko po, Panginoon, na ang Scepter College ay pagpalain niyo po at maging vessel nito, Panginoon, ng mga mananampalataya upang sila, Panginoon, ay ma-preserve at mailid, Panginoon. Amen. Amen. Na-bless po ba tayo ng message? Yeah. So kung saan po tayo kinausap ng salita ng Diyos sa oras na ito, na mailapit po natin ito sa altar at tayo po ay patuloy na magpatuloy sa ating pag-aaral at pagsunod sa Panginoon. Tayo po lumapit sa altar, tayo po ay Hello. Amen. Masaya po ba kayo sa gabing ito? Yan. Ba't masaya? Kasi nakapakinig tayo ng salita ng Diyos. Okay?